Huling yugto. Dinig na dinig niya ang sasakyan nito paglabas. Ilang minuto siyang nakaupo sa kama at nag-iisip ng tawagin siya ni Aling Yoli. Andoy, tara na at lalamig itong kape, sigaw pa nito. Sige ho, lalabas na po, sagot niya. Bago sa kanya ang ganun kaya mas lalo siyang nagtaka. Nagtagal si Aling Yoli sa lababo dahil naglilinis ito ng isda na lulutuin niya sa pananghalian nila ni Andoy. At ang lokong si Andoy naman ay ine-enjoy ang pagtingin sa maambok na puwet ng amo. Nakatali ang buhok nito gaya ng nakagawian na niya. Lumingon ito sa kanya at napansin ang pagtitig niya sa maambok na puwet niya. Hoy Andoy, tapos ka na ba dyan? Kung ano-anong tinitignan mo. Tara nga rito at tulungan mo na ako para mabilis. Agad naman siyang tumayo at lumapit para tumulong. Ano po bang gagawin, tanong niya dito? Inabot sa kanya nito ang kutsilyo at ang malaking tilapia. Ayan, hiwain mo na yan, total dyan ka naman expert sa paghiwa ng tilapia. Sad nito na may kasamang ngiting may pahiwatig. Nagtataka talaga siya sa amo niya. Ibang-iba ang mga kilos nito. Pakiramdam niya ay inaakit siya at gustong magpabiyak. Isip-isip pa niya, habang nakikipagpalitan na din siya ng malagkit ng ngiti. Aling Yoli, talaga alam na alam mo kung saan ako bihasa Saad pa niya habang hinihiwa ang tilapia. Siyempre, panong di ko malalaman napatunayan mo na yan. Sabay ngiti na parang talagang may nais ipahiwatig. Maya-maya ay nagpaalam ito. Ikaw na ang tumapos niyan Andoy, mag-shower lang ako. Pumunta ito sa kwarto at kumuha ng tuwalya, saka pumasok sa banyo. Ngunit nagtaka si Andoy dahil hindi nito sinara ang pinto. Halos ilang hakbang lang ang layo ng banyo sa lababo, kaya tanaw na tanaw ang loob nito mula sa lababo. Kaya kita din ni Andoy ang amo sa loob. Tapos na niyang hiwain at linisin ang tilapia, pero nanatili siya doon at nakatitig sa banyo. Inabangan niya ang mga susunod na gagawin ng amo. Maya-maya ay nag-alis na ito ng damit. Wala itong panloob kaya lumantad kay Andoy ang makinis at maputi nitong likod. Umigkas ang daga niya bahagya dahil sa nakita. May ibubuga din pala itong kinis ng katawan ng amo ko. Nasabi niya sa sarili sabay hawak sa noon ay nabubuhay ng daga. Tuluyan na ding nag-alis ng pang-ibaba si Aling Yoli at mas nangalit ang kamote ni Andoy dahil sa ganda ng hubog ng nito. Alis na sana siya papunta sa kanyang silid dahil gusto na niyang ilabas ang init na nadarama. Pero natigilan siya nang si Aling Yoli ay mag-alis ng tali ng buhok. Iyon ang unang beses na nakita niyang naglugay ang amo at mahaba din pala ang buhok nito at isang bagay ang hindi niya mapaniwalaan. Dahil si Aling Yoli at ang babaeng madalas niyang makita na naliligo ay parehas na parehas ang hulma ng katawan. Napansin niya iyon nang maglugay ito ng buhok. Walang pinagkaiba mula sa haba ng buhok sa hulma ng likod at sa tindig. Kung ganun ang babae pala na biniyak niya sa silid ng amo ay ang mismong amo niya na si Aling Yoli. Pero bakit hindi ito tumutol? Tanong niya sa sarili. Bahagyang humupa ang pag-iinit niya. Nag-iisip siya kung ano ang sunod niyang gagawin. Alam niyang nasarapan ng amo sa romansa niya at siya din ay naligayahan ng gabing iyon. Pero paano na ngayong alam na niya? Alam na niyang ang babaeng pinagpapantasyahan niya ay ang amo niya at nabiyak na niya ito. Pumasok siya sa silid at nahiga. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Kalahating oras mahigit nang magising siya. Muli siyang bumalik sa kusina at inabutan si Aling Yoli na nagluluto. Andoy, umupo ka na sa lamesa at malapit na itong maluto. Ako na ang bahalang maghain ng tanghalian natin. Ibang-iba talaga ang ikinikilos nito. Pakiramdam niya tuloy ay asawa niya ito na pinagsisilbihan siya. At ang suot nito ay talaga namang kahit may edad na, ay pagnanasaan mo talaga. Na ngayon ay sigurado na siya. Gusto ni Aling Yoli ang ginawa niya. Nasarapan ito kaya ngayon ay inaalagaan siya. Malamang ay gusto ulit nito na gawin niya iyon. Kaya lumakas ang loob niya. Lumapit siya dito at mula sa likuran ay hinawakan niya ang magkabilang balikat. Hinimas-himas niya iyon at idinikit niya ang kanyang harapan. Inamoy niya ang mabango nitong buhok. Hindi ito tunutol kaya habang nilalanghap ang buhok ay bahagya niyang hinalikan sa batok at niyakap niya ito. Andoy, mahinang bigkas nito sa pangalan niya. Ang bango mo, Aling Yoli, saad niya. Ano ka ba, Andoy, mamaya na yan, kumain muna tayo. Mahinang boses nito na may bahagyang halinghing. Hindi niya ito pinakinggan bagkus. Ay mas lalo niyang hinigpitan ang yakap at ang halik ay mas naging mapusok. Andoy, sandali lang. Humarap ito sa kanya. Ikaw talaga, Andoy, mael ka talaga, biro nito sabay halik sa labi niya. Ikaw din naman, Aling Yoli, di ba? Nagustuhan mo nga yung ginawa ko ng madaling araw, sagot niya. Hayos na ko, baka matuyuan itong niluluto ko. Puro kakalukuhan sabay kurot sa tagiliran niya. Pinatay ni Andoy ang kalan. Ayan, Aling Yoli, wala ka nang alalahanin, pwede na kitang papakinsaad niya sa amo. Ngumiti ito at naglakad papunta sa kanyang silid. Lumingon pa ito sa kanya bago tuluyang pumasok. Alam na ni Andoy ang ibig sabihin yun. Sinundan niya ito sa loob at pagpasok niya ay nakahiga na ito sa kama. At doon na nga naghanap.
ang pangalawa nilang pag-iisa. At hindi tulad noong una ay alam niyang ang amp niya ang bibiyakin niya, ano-ano niya na kay tagal niyang nakasama. Pero ngayon lang niya napagtanto na may asim pa at may ibubuga pa. Ilang ulit nilang nilasap ang kakaibang luto at inakyat ang tugatog ng ligaya. Nahiga ng magkayakap ang dalawa matapos ang naranasang ligaya. Paano kung mabuntis ka? Tanong ni Andoy. Bakit may magagalit ba? Wala naman akong asawa, di ba? Humalik si Andoy sa noon nito at matapos noon ay nakatulog silang dalawa. Matapos ang araw na yon, ay mas lalong naging komportable sila sa isa't isa. Para na silang mag-asawa. Naglalambingan sabay kumakain, sabay naliligo at magkatabi sa pagtulog. Hanggang sa dumating na si Mang Lando sa bahay. Hindi naman nila nilihim kay Mang Lando ang tungkol sa kanila. Masaya ako para sa inyo Andoy at Aling Yoli sa ad ni Mang Lando. Salamat Mang Lando pero ang pakiusap ko na lang po sana sa inyo ay wag na lang po muna sana malaman ng mga taga-palengke. Huwag kayong mag-alala Aling Yoli, maasahan niyo ako sa mga ganyang bagay. Dahil doon ay naging panatag na ang dalawa. Muli silang nagbukas at si Andoy ay bumalik ulit sa pagtatrabaho. Pero ang pagiging sweet nila ay hindi nila magawa sa pwesto. Alam nila sa sarili nila na mahal nila ang isa't isa. Pero iniiwasan ni Aling Yoli na mahusgahan si Andoy ng mga tao dahil masyado pa itong bata. Kaya pag nasa palengke sila ay normal lang ang mga kilos nila. Okay na sana ang lahat. Masaya silang magkasama sa bahay at magkatulong sa bukuhan. Pero sabi nga nila walang lihim na hindi nabubunyag. Dahil isang araw na nasa pwesto sila ay dumating ang kapatid na babae ni Aling Yoli at galit na galit ito kay Andoy. Kung ano-anong masasakit na salita at panghuhusga ang natanggap ng binata. Malakas ang boses nito kaya dinig ng mga katabing pwesto ang lahat. Ipinagtanggol naman siya ni Aling Yoli pero hindi yun pinakinggan ng kanyang kapatid. Ang sabi nito ay peprerahan lang siya ng binata. Mahal ko ang ate mo, yun lang ang sinagot ni Andoy saka umalis na ito. Naiwang nagtatalo si Aling Yoli at kapatid nito sa bukuhan. Umuwi si Andoy sa bahay at sinundan naman ito ni Mang Lando. Humingi ito ng pasensya. Ito pala ang nakapagkwento sa isang kaibigan na nagkataong kilala pala ng kapatid ni Aling Yoli. Kaya nakarating doon ang tungkol sa kanila. Hindi na yun inintindi pa ni Andoy. Agad niyang inimpake ang mga damit niya. Gumawa siya ng sulat para kay Aling Yoli at pinabigay iyon kay Mang Lando at mabilis niyang nilisan ang tahanan na iyon. Nang makaalis si Andoy ay bumalik si Mang Lando sa bukuhan. Nakasara na ito at hinahantay lang pala siya. Habang nasa sasakyan sila pabalik ng bahay, ay inabot ni Mang Lando ang sulat ni Andoy. Kita ng matanda ang pagluha ng kanyang amo habang binabasa ang sulat. Alam niyang mahal na mahal nito si Andoy. Nakadama siya ng konsensya. Siya kasi ang dahilan kung bakit nalaman ng kapatid ng amo ang lahat. Makalipas ang isang linggo si Andoy ay nakabalik na sa kanilang probinsya. Ikinasal na din kasi ang babaeng nabuntis niya at napatawad na din siya ng magulang nito kaya malaya na siyang nakakapagtrabaho. Isang araw ay may hindi inaasahang bisita ang dumating sa bahay nila Andoy. Si Mang Lando. May dala itong bagong kotse. Ang sabi nito ay kotse daw yun ng bago niyang amo. Talagang Mang Lando, mayaman ba ang amo mo? Oo Andoy, at kaya ako nandito ay naghahanap siya ng tao para sa bago niyang negosyo. Ang gusto niya ay mapagkakatiwalaan. Kaya ikaw ang naisip ko. Tsaka ang laki ng atraso ko sa'yo eh. Gusto ko naman makabawi sa'yo. Tuwang-tuwa si Andoy dahil maliit lang ang kita niya sa probinsya. Agad siyang naggayak at sumama kay Mang Lando. Pinahiram siya nito ng pera na maiiwan niya sa kanyang ina. At para din sa anak niya sa babaeng nabuntis niya noon. Ano po bang magiging trabaho ko doon Mang Lando? Usisa niya sa matanda habang nasa biyahe sila. Basta Andoy doon mo na malalaman ska wag ka mag-alala kayang kaya mo yon. Tsaka importante lang naman ay mapagkakatiwalaan. Pagdating sa Maynila ay tumuloy ang kotse sa isang hindi kalakihan pero magandang bahay. O Andoy, magpahinga ka muna dyan ha. Isinama siya nito sa isang kwarto. Iyan ang magiging kwarto mo sad ni Mang Lando. Aalis muna ako at bibili ng makakain natin. Maya-maya ay darating na din ang amo natin. Hindi makapaniwala si Lando na magkakaroon siya ng sariling silid at malaki iyon, masinop at malinis. Humiga siya at inenjoy ang malambot na kama. Dahil sa pagod sa biyahe ay napaidlip siya. Maya-maya ay nagising siya dahil may naramdamang humahalik sa labi niya. Minulat niya ang mga mata at nabigla nang makita ang mukha ng humalik sa kanya. Yali? O bakit Andoy, may iba pa ba? Pero paanong? Hindi na siya pinagsalita nito at siniil siya nito ng halik at niyakap. Niyakap niya din ito ng mahigpit. At dahil sa pagkasabik ay muli nag-isa ang kanilang mga katawan. Ibinenta pala ni Aling Yoli ang bahay pati na din ang pwesto nila. Dahil sa kanya nakapangalan ay wala nang nagawa ang mga kapatid niya. Ibinigay niya ang parte ng mga ito. At ang parte naman niya ay ginamit niya para sa negosyo. At ang bahay na yon ay matagal na pala nitong binabayaran at noon nga ay nabayaran na niya. Ang lumang sasakyan naman ay pinagbili niya din
at dinagdagan niya ang pinagbentahan para makabili ng bago. Masayang namuhay ang dalawa. Magkatulong sa kanilang negosyo na fresh buko juice. At hindi lang yun basta buko lang, dahil may pangalan na at kilala na. Hindi na din tagabiyak lang ng buko si Andoy. Ang binibiyak niya ngayon palagi ay ang kanyang dating amo na ngayon ay kanya ng kabiyak. Wakas. Mangyaring mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mas marami pang istorya at kwento. I-click nyo na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload. Maraming salamat po sa pakikinig.